Ah, sige, basahin muna natin siya sa Lucas chapter 15 verse 11 to 24 na kung saan yan po ang aking foundation text ng message. So sabi po dyan, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. So sabi po sa verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilistay niya roon ang sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Sabi sa verse 14 and 15, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Sorry po, sumobra. Yan, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ibabalik ko lang po doon sa umpisa. Ayan. Verse 11 po. Salamat po. Pero bago po yan, salamat o Diyos sa pagkakabasa ng iyong salita. Ayan. Bago po yan, bigyan ko po kayo ng maikling background about this passage na itong chapter 15. Ayan. Okay lang po. Ayan. Okay lang po dyan sa verse 11. Ang chapter 15 po, meron itong tatlong parable. May tatlong parable po din sa chapter 15. Sa Tagalog po, ng parable ay parabola. Na kung saan ito ay ginagamit ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbibigay ng pangangaral. At napapalo po doon ay sa verse 1 to 7, ang nawala at natagpo ang lupa. Pagdating po naman sa verse 8 to 10, ang nawala at natagpo ang salaping pilak. So sa buong chapter 15 po, tumutukoy ito sa nawala at natagpuan. At ang kagalakan sa langit sa pamamagitan ng isang makasalanan. Tandaan po natin, isa lamang ay lubhang nagagalak ang kalangitan at ang mga anghel dahil sa nagsising ito sa kanyang kasalanan. So gayon din po sa ating topic sa araw na ito, kung saan malalaman po natin kung gaano kahalaga ang pagsisisi ng isang makasalanan o nagsisi na sa kanyang kasalanan. Ang mensahe po ng dalosan ay sagot sa mga Pariseo na kung saan mababasa po natin sa verse 1 and 2, tinutuligsa po siya ng mga Saduseo at Pariseo. Na kung saan ay sinabi nila na bakit kung talagang propeta ito, bakit pakikipag-usap siya sa makasalanan. So kaya ito pong parable na ito ay sinagot po ito sa pamamagitan ng parabolang ito ay sinagot po ito ng Panginoong Hesus doon sa mga Sadducees and Pharisees. Na kung saan ako sa mga nakapagbasa na ng Bible, tama po ba, ay alam nyo na kung ano ang ginagawa nitong mga Sadducees and Pharisees nito. Na kung saan hinahanapan nila ng butas ang Panginoong Hesus upang siya ay dakpin o bigyan siya ng kasalanan. Tama po? So yun po yun.
no? At ang message natin ngayon is about two sons, no? About rebellious heart, about repentance, and a father's love. So sasabi po nga dyan sa, sa verse 11 to 12, so sabi nga dyan, di ba, meron siyang dalawang anak. Sinabi ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking mamanahin. Halimbawa po sa inyo, no, meron kayong ganitong sitwasyon, ayan, na sinabi sa inyo ng inyong anak, bigay mo na sa akin yan, total, ibibigay mo rin naman sa akin yan pagdating ng araw eh. Ngayon na, bigay mo na sa akin yan. Di ba po? Ano po kaya ang mararamdaman natin? Ano po kaya ang mararamdaman nyo bilang magulang? Masaya po ba kayo? Ako yung pinagsabihan ng anak ko, na Ama, ibigay mo na sa akin yung mamanahin ko. Masasaktan ako kasi buhay pa ako na yung akin ay gusto ng kuwain. At saka ikalawa, walang pagmamahal sa akin kundi nagkakaroon lang siya ng simpatya sa akin dahil doon sa kayamanang meron ako. So, final statement ko, masasaktan ako. Amen. Purihin ng Panginoon. Yun po yung normal na mararamdaman natin. Pero sa kabila ng ganun nga na masakit yung naramdaman ng kanyang ama, pinagbigyan pa rin siya ng kanyang ama. Tama po? Pinagbigyan siya ng ama. Kahit na nasasaktan siya doon. Dahil parang pinatay mo na rin eh. 'Di ba? Ang iyong ama. Kasi makukuha lamang ang manang yan kapag wala na ang ina or ang ama. Pero that moment, inusgahan niya na kaagad yung kanyang tatay. Tama po, no? At ito, sabi nga sa verse, ayun, sa sunod po tayo, sabi sa verse 13, so pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso, yung nakuha niya, ayun. So ninustay niya ito. Pwede naman niyang gamitin sa negosyo. Pwede naman niya gamitin sa tamang paraan. Pero sa halip, nilustay niya ito sa mga bisyo. So alak, sigarilyo, babae, at hindi natin alam kung may droga nun, baka pinasok niya pa yun, di ba? So yun, ganun ang ginawa niya. So, nasilaw ang bunsong ito, nasilaw siya doon sa kayamanan. Ang pinagtuunan niya ng pansin ay ang kalayawan ng mundong ito. Pansinin po natin na kapag ito po ang binigyan ng tuon ng tao, wala siyang satisfaction. Bakit po? Kahit na yung iba, magkaroon lang ako ng kotse, masaya na ako. Magkaroon lang ako ng bahay at lupa, masaya na ako. Pero in the end, hindi siya masaya. Tama po? So mamaya po, malalaman natin, no? Bitin lang. At tandaan po natin, yung mga bagay na naririto sa ibabaw ng mundo, makinang po talaga yan. Hindi ko po sinasabi na ang magaganda, ang mga bagay na magaganda dito ay lahat yan galing isipan. Pero tandaan po natin ito mga kapatid. Si Satan po, hindi katulad ng caricature sa comics na pangit. Kaya lang po ginagawa siyang pangit doon kasi dahil sa masama yung ginagawa niya. Pero ang totoo niyan, siya po ay kabigha-bighani. Siya po ay makinang na, anong niya doon? Sapagkat kapag tumingin sa kanyang tao, kaya niyang akitin. Magaling siyang manalita. Kabisado niya ang Bible. Tayo po kaya? Wala namang po din yun. Basta't alam natin ang nilalaman ng salita ng Panginoon. Pero ginamit ni Satan yun eh. Tama po? Nung tinempted si Jesus Christ, ginamit niya rin ang salita ng Panginoon. Po? Kaya tandaan po natin, hindi po lahat ng magandang bagay, hindi po lahat ng makinang na yan, nakakapagbigay sa atin ng satisfaction. At yan po ang naramdaman ng anak na ito. At dito po, yung anak, tingnan niyo po
Yung alak, ginugusto ng marami. Tama, mali. Pag may problema, takbuhan, Alak. alak. Naghiwalay sa asawa, takbuhan. Alak. Bagong sweldo, takbuhan. Alak. Wow! Nagtrabaho ka ng kinsenas. Pero, sino lang ang binuhay mo? Yung may-ari ng tindahan, ng alak, ng gumagawa ng alak. Mapapansin mo na lang, aawayin ka pa ng asawa mo pagdating. Nasaan na yung sahod mo? Na ano ako nung kay kumpare kasi nakikisama ako. Ganon po ang realidad ng buhay natin ngayon kung wala tayo kay Kristo. At itong mamang to, itong bunsong anak na ito, naligaw po siya. Kasi nga po, mas pinili niya yung kaningningan ng mundong ito. Mas pinili niya yung ikasisiya ng kanyang laman, hindi ng kanyang espiritu. Pero wala nga pong satisfaction dito sa mundong ito. Ang tanong po natin, kay Jesus ba matatagpuan natin ang satisfaction? Amen. Kasi po yung mga kasiyahan, kasi sabi ng iba, ito na lang ang ikasisiya ko eh. Ito na lang ang nagbibigay sa akin ng comfort. Ito na lang ang nakakatulong sa akin sa bigat ng problema ko. Hindi po totoo yun. Bakit po? Dinadagdagan mo lang ang problema mo. Yun eh. Bakit po? Pagtapos mo dun sa ginawa mo, naubos ang pera mo, di sakit ng ulo. Ang alak, ano ang hatid niyan sa atin? Karamihan, di ba? Sarap uminom. Pero pagkatapos minsan may away pa. Doon sa lugar namin sa Sauyo, pagkatapos sila mag-inuman, una, pag-inuman nila, magkakasundo sila. Kalagitnaan, eto na, nagpapangaya na. Bandang huli, sila nagsasaksakan. Asan ang magandang sinasabi, ang kasayahan na nakukuha sa alak? Sa mga bisyo na naririto sa ibabaw ng mundo. Maganda sa paningin ng tao. Maganda kasi nakakalimot ako eh. Maganda kasi nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Pam! Alak lang inaano ko eh. Alak lang nagbibigay sa akin yan eh. Nagiging matapang ako sa pagharap ng problema. Tama po? Ganun yun. Pero hindi po yun. Lahat ng yun. Hindi po yun ang sagot sa atin. At sabi po rito, ayan, so yun nga po, no? Tingnan natin yung sinasabi sa chapter 14 and 15. Ayan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom. Ayun ang masakit sa buhay, di ba? Kung kailan naman ako walang pera, may sakit si bunso. Kung kailan naman ako may walang pera, dumating lahat ng bayarin ko. Ayun na. Nagsabay-sabay na. Wala akong hawak ngayon. Nawala pa ng trabaho ang mister ko. Di ba po? Sino po ang nakaka-relate sa bagay nito? Ako. Tama po? Yes po. Yan po ang realidad eh. Na kung kailan walang-wala ka na, saka may dumahin din. Tandaan po natin mga kapatid, ang bagyo, hindi po yan sa umpisa lang. Ang bagyo po, pagka may bagyo, sunod-sunod po yan. At ang bagyo, hindi lang po ulan. May kasamang kulog, kidlat, at may kasamang malakas na hangin. Minsan nga, tsunami pa eh. At dito po, sa ganitong pagkakataon, sabi dyan, kaya nagsimula siya naghirap, no? Kasi wala na siyang hawak na pera eh. So namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho naman ito sa babuyan. Dahil nga sa lugar na yon ay tagutom, wala siyang ibang mapasukan kundi sa babuyan. Nung panahon po na yon,
ang baboy, hindi po yan, ang ano sa mga Hudyo niyan ay unclean animals. Hindi po kinakain yan ng mga Hudyo. So dahil siya ay malayo sa kanilang lugar, nandun po siya sa Gentile ang tawag doon, o mga hintil. Hindi bayan ng Hudyo. So malayo siya talaga sa lugar nila. Kaya meron pong baboy doon. At sabi dyan, no, nagsimula siyang magtrabaho doon kasi nga wala na siyang ibang mapasukan. At ang ano po natin dyan, pansinin po natin, no, na ikaw nagsimula ka sa isang marangyang pamumuhay. Tama ba? Pero dahil sa wala ka na, ang nangyari, ayun, napunta ka doon sa hindi magandang pangyayari sa buhay mo. Sino na po sa inyo nakabasa ng Old Testament? Kung hindi nyo pa po nabasa, ito yung sa 1 Samuel chapter 8 verse 11 to 18. When Israel asked a king before God, pinagbigyan po sila ng Panginoon. Pero, dapat ba nilang gawin yon? Hindi po eh. Bakit? Ando na po yung Panginoon sa kanila. Pero nanghingi po sila ng hari. Nainggit po sila doon sa mga karatig bayan nila. Bagamat hindi dapat ibigay ng Panginoon yon, pero pinagbigyan sila. Just like what the Father did here. Na kung saan pinagbigyan niya ang kanyang anak. Pero may consequences po yun. Ayan. Na kung ano ang inaani ng bunsong anak, ay yun po yung consequences mo. Sa 1 Samuel chapter 8 verse 11 to 18, bigyan ko lang po kayo ng konting ano doon, na kung saan, sabi ng Panginoon dito, ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karwahe, pandigma. Ang iba na may sampung kabayuhan, at ang iba na may maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at 5,000 daan. Kumbaga makikita po natin dito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na kung saan mayroong consequences sa lahat ng pagsuway. So yung pagsuway, tandaan po natin yon na meron yung kahihinatnan, na meron yung balik sa atin. Mahaba pa po ito. So, yun, basta nasa, Samuel, 1 Samuel. Sabi nga dito ng Panginoon sa verse 18, pagdating ng araw na yun, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. So doon, nung time na yun, wala na siyang choice, kundi mamasukan na lang sa baboyan. At dahil siya ay isang Hudyo, na bawal nga humawak sa baboy, bawal, kasi ano yan, sa kanila, ay ginawa niya yun. Kumbaga parang dito sa henerasyon natin, kapit sa patalim. Yun ang sinasabi ng iba, di ba? Pero dapat nga ba tayo kumapit sa patalim? Yun tanong, no? Puntahan natin yung verse 16. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala na siyang na nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos yung pagkain na lang ng baboy, kakainin niya pa. Bakit po kaya? Kasi nga tagirap doon sa lugar na yon. Ngayon, imbis na bigyan po siya ng pagkain ng kanyang amo, ang baboy po ang binibigyan ng pagkain. Bakit po? Kasi ang baboy pwedeng katayin. Tama po? Yung tao hindi pwedeng katayin. Tama po ba? So, ba't pa kita pakakainin? Hindi yung baboy na lang pakainin ko. Tama po? So, yun ang na talagang, eto na ako, hopeless na. Diba? Na even yung ay kakainin ko na lang. Yung baboy, kumakain ako, hindi. Tapos ako pa nag-aalaga niya. Kasi nga, taghirap po doon. Susundin din ang kanyang gutom, no? Na naisip niya na yung mga bagay na yun. At pansinin niyo po, hirap, gutom, nararamdaman niya,
So, kaya kailangan kahit pagkain ng baboy, kakainin niya na, di ba? Yun na yung ano eh. Pero tingnan po natin yung kasunod na verse. Sabi riyan, ngunit napag-isip-isip niya. Ang kanyang ginawa at sabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila, take note ng mga alila, ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Yun. So siya nga po, ang kanyang ama ay marangya, mabait. Ang kanyang ama ay kung ano ang pinakain nila, yun din ang pinakain ng kanyang mga alipin. Pero yun nga ay hindi niya natagpuan doon sa kanyang pinuntahan na akala niya, ikasisiya na yun, na akala niya, higit yun na meron sa kanila. Ganun yung iba sa atin. Doon na lang ako kasi masaya doon. Doon na lang ako gagawin ko tong bagay na ito. Kahit tutol ang magulang. Kasi ito gusto ko eh. Diba po? Kahit ayaw ng magulang, itutuloy pa rin ng anak yung gusto niya. Kasi yun ang gusto ko eh. Doon ako masaya. Pero sabi nga natin, may consequences sa pagsuway. Kung mabuti yung pagsunod, meron din naman reward doon. Tama po? Ayan. Sabi dyan, labis-labis, di ba, ang pagkain ng kanyang ama. So, dahil sa sitwasyon na yon, napag-isip-isip niya na doon sa bahay namin, hindi ko nararanasan ito eh. Hindi ko nararanasan ito, pero naranasan ko dito. Dahil po sa naging sitwasyon niya, naisip niya yung mga bagay niya. Tandaan po natin ito mga kapatid. Sometimes people need to lose a lot for him to understand the lesson. Ang may hirap na sitwasyon sa ating buhay, kung meron man tayo ngayong pinagdaraanan, sakit man yan, sitwasyon man yan, o anumang sitwasyon yan, tandaan po ninyo ito mga kapatid. Ginagamit po ng Panginoon yan sa atin. Kaya po wala po tayong karapatang magreklamo. Yan. Diba? Alam niyo po ba, nung kami po ay naging Kristiyano, nawala po yung magiging positive po yung tingin natin sa pain, sufferings, at problem araw-araw. Bakit po? May Diyos tayo eh. In control. Na dapat natin yung isipin. Stage 4 brain cancer. Meron pa kaya ang solusyon yun? Kung paano, bagamat ang mensahe sa Ezekiel ay patungkol sa hopeless na ng mga Israelita, pero ginamit ko po yun sa Panginoon. Panginoon, ang mga kalansay, ang mga buto, binigyan mo ng lite, binigyan mo ng laman, binigyan mo ng dugo, at hininga. Ako pa kaya? Ito pa kayang karamdaman ko na to, ang hindi mo kaya. Tingnan po natin ang ating paligid. Lahat ng yan, galing sa Panginoon. Tama po. Nilikha po tayo ng Panginoon. At hindi po aksidente na naririto kayo. Hindi po aksidente yan. Dahil dinala po kayo dito ng Panginoon para makarinig ng salita ng Panginoon. At yan po ang pinakamahalaga sa bawat tao. Hindi po lahat binibigyan ng pagkakataon. Kaya dapat po natin ikagalak yan. Nahihirapan ako sa buhay ko ngayon. Nahihirapan ako sa asawa ko. Bigay mo sa Panginoon yan. Pero hindi naman para po rin. Ibig ko sabihin, ipanalangin mo yan. Di ba po? Ganun po gawin natin. May sakit ako ngayon, pero huwag natin gawin, huwag nating maging dahilan yun para hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Alam niyo po ba, 7 years ago, diagnose ko ako, 1% paralyzed na. Dahil po sa pinagdaanan ko, mahaba-habang kwento yun, hindi ko na po yun sa inyo, pahapyaw lang. Doktor, yun ang nagsabi sa akin. Ang sabi ko sa Panginoon, binigyan ako ng maintenance. Yung maintenance na yon, mahal na, hindi ko pa mabili sa lahat ng Mercury. Sa Mercury lang naman meron. Kailangan bang tumawag sa ibang branch para lang maghanap kung sino ang meron ng gamot na yun.
So dahil wala na ako noon, as in zero balance, wala akong maipambili. Natake ko siguro siya 3 to 4 months lang. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, gamitin niyo po ako. Ibigay niyo po sa akin ang aking mga paa. Alam niyo po ba noon, pagtatayo ako ng higaan ko lang, kailangan ko pang kumapit sa ganito, sa lahat ng makakapitan ko para lang po tumayo ako. Pero hindi po yun ang nagbigay sa akin ng kahinaan. Bagkus kinausap ko po ang Panginoon. Panginoon, gamitin niyo po ako. Alam niyo po ba yung nangyayari sa buhay natin? Kapag kinausap po natin ang Panginoon, magiging buhay na testimony po tayo sa iba. Alam niyo po bang napakahirap po sa tao ang maniwala pag walang himala? Doon ako pupunta kasi may himala doon, may nakitang mukha doon, yung puno na yung kailangan sambahin. Oh my goodness. Tama po, kasi naghahanap ang tao ng himala. Pero kapatid, sa buhay natin, sa bawat isa sa buhay ninyo, may himala ang Panginoon araw-araw. Yan po ang dahilan kung bakit naririto pa rin kayo. Nakatayo kayo sa kabila ng mga problemang pinagdadaan. At ang problema po, sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28. Thank you. Sabi niya po doon, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigat ang lupa. Sino ang nag-iimbita sa atin? Ang Panginoon mismo ang nag-iimbita sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Diba po? Napakabuti ng Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Iniimbitahan niya po tayo lagi, pero ang tao napakatigas ng ulo. Saka na ako attend ng Bible study, importante itong gagawin ko. Saka na ako attend ng service kasi may sakit ako. Saka na ako attend dahil meron kaming gagawin. Kailangan ko to. Pero kapatid, lahat ng yan, nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Amen. Madalas po ako inaatake ng higa. Naghihingalo sa gabi. Magigising na lang po ako. Kailangan ko umupo dahil hirap na ako. Panginoon, ikaw ang Diyos na aking manggagama. Kung paano mo pinagaling ang pilay, nakakita ang mga bulag, binuhay mo ang patay, gayon din, gagawin mo sa akin yun sapagkat ako yung anak. Tama po? Amen. May ipag-worry pa ba tayo? Wala na po. Alisin po natin sa ating salita yung kasi, baka. Diba po? Kasi, baka kasi ganun. Alisin po natin yun. Tingnan po natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos natin. At baguhin din po natin yung salita natin, tao lang ako. Huwag po natin gawin. Ang dapat po nating sabihin, may Panginoon ako na makapangyarihan sa lahat. Amen. Dati rin po kasi ganun ako. Bakit ko nasasabi sa inyo yun? Binago rin po ako ng Panginoon. At pag may mga naging positibo nga po, pati kulog naging positibo sa akin. Bakit po? Sabi sa Old Testament, nanginginig. Inuuga ng Panginoon ng sa pamagitan ng kanyang boses. No? Kulog. So kaya pag kumukulog ngayon, hindi na ako natatakot, hindi na ako tumatakbo. Bakit? Salamat Panginoon, nararamdaman ko ang presensya mo. Lord, salamat. Ano po? Na-excite po ba kayo pagdating ng Panginoon Jesus? Amen. So ma-excite po tayo araw-araw kasi nagpaparamdam po ang Panginoon. Sino na po sa inyo ang tumitingala sa langit? Hindi para tingnan ng ulan. Titingala na. Subukan niyo po ito. Meron po kayong dinadala meron po kayong problema. Hindi po maiaalis sa atin yun. Subukan niyo pong pag lumabas kayo, tumingin na nga sa langit. Imagine niyo po. Ako po alam mo kung ano po na-imagine ko. Ang Panginoon mula doon sa kataas-taasan hanggang dito, nakatingala at nakatungkol sa atin. Panginoon, alam mo ang sitwasyon ko ngayon. Alam niyo po ba kahit naglalakad ako, umiiyak ako.
Hindi po ako nahihiya. Tayo po, normal na yung masaktan, manghina. Pero wag po tayong manatili doon. Lagi po nating isipin, may Panginoon na nakatunghay po sa atin. Kapag ka po tumingala tayo doon, makakomfort po tayo. Sure po yan. Subukan niyo po. Habang naglalakad kayo, hindi para tingnan na uulan ba? Ay sige, magdadala akong payo. Ay, ang init naman. Magiging positive po ang tingin niyo sa lahat ng yan. Basahin niyo po ang banal na aklat. Magiging positive po ang tingin niyo lahat. Sapagkat galing po yan sa Panginoon. Nung minsan galing kami dito sa San Andres, sa House of Prayer. Pag uwi namin stranded kami, dahil sa taas ng baha. Hindi makatakbo yung Apex. Pero sabi ko sa asawa ko, tingnan mo yung positive side nito, huwag yung negative side. Tingnan mo yung bata, natutuwa. Kasi nakakapaglaro sila. Instead na mainis tayo sa traffic, sa kung ano man na naantala tayo, magpuri tayo sa Panginoon. Alam nyo ba na nasa loob kami ng Apex? Nanalangin kami at kumanta po kami ng kumanta. Opo. Hinayaan namin yan. Bakit po tayo mag-aalala doon? Ay, kailangan ko na makauwi. Gabi na, ano ba? Hindi po yun ang dapat natin gawin. Kundi, yung time na yon, ibinibigay din po sa atin ng Panginoon yon. Tandaan po natin yan. Bakit po? Upang kausapin natin siya. Samantalahin po natin yung mga moment natin na hindi tayo abala. Bakit po? Pag uwi ng bahay, anong gagawin? Kasi gabi na, ilagay ang gamit. Intindihin yung mga gawain sa bahay. Maiisip mo pa kayang manalangin? Pero ginagamit ng Panginoon yung mga quiet time natin. Nasaan man tayo naroroon, sa labas man, ginagamit yun ng Panginoon. Alam niyo po ba, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, siya po ang nagbibigay sa atin ng kaparaanan. Amen. May hahanapin ka pa kaya? Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ang Panginoon na mismo ang gumagawa ng paraan, anak, nandito lang ako. Lapitan mo ako. Diba? Sabi sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Totoo po yan. Bakit po? Lord, salamat ha. Kasi sa tuwing tatawagin kita, sa tuwing babasahin ko ang iyong banal na aklat, meron kang inire-reveal sa akin. May mga tanong tayo sa ating sarili, mahirap nating masagot yun. Totoo po yan. Pero ang sasagot sa atin yan, ang Panginoon. Basahin po natin ang banal na aklat. Huwag po nating ilagay lang yan sa isang tabi, ilagay po yan sa isang sulok, hindi po makapangyarihan yan. Pero kapag binasa po natin yan, magiging makapangyarihan yan sapagkat ang salita mismo ng Panginoon, nakikipag-usap po tayo sa Panginoon. Huwag po natin gawing ritual yan na ginagawa ng ilan. Yung Bible, kinuha, ipinatong doon sa may sakit. Hindi po ganun. Basahin po natin yan. Amen po. Sabi po sa verse 18, babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko na hindi na ako rapat-dapat. Dahil dun sa sitwasyon na yun, yung anak ay napagtanto niya kung ano yung kanyang kamalian. Excuse me po. The man comes to his senses, remembering his father's goodness. In humility, he recognizes his foolishness and decides to return to his father and ask forgiveness and mercy. Na kung saan yun yung ginawa ng ano, di ba, na magpapakumbaba na lang ako. Sige na, tay, gawin mo na lang akong alipin mo kasi yung alipin mo, hindi katulad nung pinuntahan ko na wala na halos makain. Yung alipin mo, katulad din ng kinakain natin. So, napag-isip-isip mo yun ng anak ko. At siya po ay nagpa siyang bumalik. Pansinin po natin yan sa verse 20.
21. Yes, verse 20. Sabi diyan, malayo pa'y natanaw na ng ama ang kanyang anak. Alam ba ng ama na darating yung kanyang anak nung time na yun? Hindi po. Pero bakit niya po kayo alam? Bakit po kayo nandyan siya sa tarangkahan nung dumating ang kanyang anak? Alam niyo po ba? Araw-araw po, hinihintay po siya ng Panginoon ay ng kanyang ama. Kaya nung araw ng kanyang pagbabalik, ay sinalubong po siya ng kanyang ama. Mga kapatid, araw-araw din po tayo hinihintay ng Panginoon na lumapit po sa Kanya. Hindi po siya nagsasawa na hintayin tayo na lumapit sa Kanya. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, kung ano man ang problema, sakit man yan, ipagkatiwala po natin yan sa Panginoon. Kung paano niya po ginawa ang langit at lupa at ang lahat na nakapaligid sa atin. Maging ang lahat ng yan na nakikita nyo, ginawa po yan ng Panginoon. Ang Panginoon po ang nag-allow niyan. Bakit po? Mahal niya tayo eh. Ang mga doktor, engineer, ibinigay po sa atin ng Panginoon yan. Ganun mo po tayo kamahal. Ang mga gagamitin ng tao, ibinigay po ng Panginoon yan. Tingnan po natin ang likhain ng daigdig. Ano unang nilikha ng Panginoon? Hindi ba yung mga pangangailangan muna ng tao bago inilikha ang tao? Ganun niya po tayo kamahal. Kaya ang gusto po ng Panginoon, makita po natin yung mga nangyayari sa atin. Ito po ang ano. Sabi ko nga, ang term na ginamit ko doon, nagpapapansin ng Panginoon sa atin. Totoo lang. Kasi yung mga sitwasyon natin sa buhay na mahirap, yun po yung ginagamit sa atin ng Panginoon para tayo lumapit sa Kanya. Yun po ang nagre-remind sa atin na meron kang Diyos. Hello? Meron kang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ba't ka nag-worry? Siguro po hindi lingid sa inyo ang sitwasyon natin ngayon. Tama po? Ang sitwasyon sa Israel, ang sitwasyon natin dito sa ating bansa. Pero instead na tayo ay magreklamo sa ating presidente, ano ba kasi yan? Binoto yan eh. Ano ba kasi yan? Yan kasi naupo eh. Kasi mahal-mahal ang pilihin. Hindi po yun ang tinuturo sa atin ng Bible. Ipanalangin po natin. At magtiwala po tayo sa Panginoon na mayroon pong kaparaanan na ibibigay sa atin anuman ang mangyaring kahirapan dito sa ating mundong ito. Ang sabi ng Panginoon sa John 15:7 or 1 chapter 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang ibig ninyo at iyon ay pagkakaloob sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, anuman. So walang limitation. Pero may kondisyon kung nananatili tayo sa Panginoon at manatili sa atin ang kanyang mga salita. Meaning, sumunod tayo sa Kanya. Amen. Yung iba ayaw magbasa ng Bible. Ayaw, hindi ko maintindihan yun. Ayaw ko maging Kristiyano, KJ yan. Bakit po? Hindi na nila nagagawang maglasing. Hindi na nila magagawang mambabae, manigarilyo. KJ daw tawag doon. Pero tingnan po nila natin ito mga kapatid. Ang mundong ito, pansamantala lang po. Lahat ng ito mawawala. Ang tingnan po natin, yung paruroonan natin. Paano ba natin ito pinaghahandaan? Dahil po ang pangako sa atin, anong pangako sa atin sa John 3:16? Kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Sino ang nangako sa atin? Ang Panginoon, hindi ang tao. Kaya yun po ang panghawakan po natin. Sa totoo lang po, ang normal sa buhay ng isang ama at anak na sitwasyon na nalumayas, ay baka pag nakita ka pa lang, may lumilipad na sa'yo. Kung hindi itak o kaya kung ano mahawakan yan, bumalik ka pa. Talaga lang. Diba? Bumalik ka pa talaga. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, nilustay mo ang pera, bumalik ka pa, may mukha ka pa.
Tama po? Yun ang realidad. Yun ang totoo lang na normal na ama na magiging reaction. Pero kakaiba ang ama rito na tinuturo dito. Nung makita niyang bumalik ang kanyang anak, siya ay sobrang na sumaya, nagalak. Sapagkat malayo pa, natanaw niya na ito, kaya talagang patakbo siya. Patakbo pa niyang sinalubong ang kanyang anak, hindi para batukan, kundi para yakapin. Nako? Sino po ba ditong naka-experience na merong anak na lumayas? Meron na po ba? Salamat naman sa Panginoon, no? Pero yun yung po no? Diba? So yun yung normal. Dahil po sa araw-araw siyang maghihintay, gayon din ang ating Ama sa Langit. Araw-araw po niya tayong hinihintay. Ang bawat isa sa atin ay hinihintay tayo na magbalik loob sa Kanya. Nakakagawa tayo ng pagkakasala sapagkat narito pa po tayo sa katawan na ito na makasalanan. Pero po, meron tayong pagkakataon na tayo ay magbalik loob lamang sa Panginoon. Huwag po nating sayangin ang mga oras na yun, sapagkat hindi po natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Ang pinakamahalaga po ay abutan niya tayo na nasa presensya tayo ng Panginoon at ginagawa niya yung kalooban niya. Yung ginagawa natin ang kalooban niya na masunod natin ito. Amen po? Amen. Sabi sa John 1:12, sabi diyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan na yan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, mga kapatid, hindi ko po kayo tatanungin dahil nandito naman na po kayo. Pero ang Panginoon ang nakakaalam ng inyong mga puso. Ang tunay na tumanggap sa Panginoon, meron ng karapatang maging anak niya. At yun po ang ating sa Panginoon. Yun yung ating reward, di ba? Na kung saan nagagawa mong maglambing, magsumbong, diba po? At lumapit sa Kanya. Totoo po yan. Kami pong mag-asawa kapag pagod na kami, na kami, Lord, akapin mo naman kami. Akapin mo naman ako, Lord. Nanghihina ako ngayon. Medyo hindi maganda yung na-encounter ko sa labas. Lord, bigyan mo naman po ako ng comfort ngayon. Kahit po umiiyak ako, kahit po nasasaktan tayo, pero kapag sinabi po natin sa Panginoon, mararamdaman po natin yan. Kasi Ama natin siya, Tama po? Kung paano yung ating Ama dito sa lupa, hindi natin na yung iba, di ba, hindi na naging maganda yung karanasan sa kanilang mga ama. Pero tandaan po natin, ang ating Ama, laging nandiyan nakatungkay po sa atin. At ready lagi na tayo ay tanggapin buong puso. Maikling lang po ito, kwento. Nung nandun po kami sa Uyo, meron po kaming kapitbahay doon na yung kanyang basura, hindi basta basura yung pinag-alisan ng isda, yung hasang, kasi tinda niya, isda na, yung sa kariton, yung sa yun. So yun, na kung saan, iiwanan niya yun sa gabi, doon sa kanyang sasakyan, sa kanyang sidecar, yun. Ang bahay namin doon, dikit-dikit lang. So dikit. Kumbaga, pinto mo yan, pinto ko to. Pag pinasok niya yung sidecar, yung puwitan ng sidecar niya, nasa harapan ng pinto ko. Nandun yung kanyang mga pinagtanggalan ng hasang. Kapag yun ay hanggang gabi, hanggang umaga, amoy patay na daga na yun. At minsan may bangaw pa. So, kanino papasok? Sa akin. Diba? So, umabot po ng 2 months na gano'n ng gano'n. Sinasabi ko naman, tatanggalin naman niya. Pero balik na naman sa gano'n. Kumbaga, kung kailan mo na sa kanya sabihin, gagawin niya naman. Pero gano'n, paulit-ulit. Dahil napagod na po ako, nung minsan, nilagay niya yung basura doon sa harapan mismo ng harapan ng bahay ko, nagreklamo na po ako. Pero actually, hindi pa nasa barangay, yung lupon lang nandun sa amin. Pero alam nyo ba, dahil doon, sabihin ko na po sa inyo, ako po ay natiras din sa Paco Market. 25 years ako nandyan. May negosyo po ako dyan.
Lahat po ng sanggano, nakasama ko na po. Pero, hindi po ako binastos. Pero doon sa Sauyo, sabi ko nga, ngayon ko lang naranasan yun. Murahin ako at duruin sa gitna ng maraming tao. At ako pa po ay nagtuturo ng mga bata ron. Nandun lahat nanonood. Dinuro-duro ako at minura-mura ako ng taong yun. Dahil lang sa basura nila, hindi sa basura ko. Sino ang tama doon? Hindi ba ako? Pero itong sinasabi sa atin ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa. Alam niyo ba araw-araw namin prayer doon? Lord, teach me to love my neighbor. Kasi nga po hindi lang yun. Nauuna po sila magbangayan kaysa mag-devotion. So 3 o'clock nauna pa sila, 5 o'clock ang devotion namin. So nauna pa sila talaga. At ang palaging labas ng bibig nila ay hindi maganda. So yung mga sitwasyon na yon, purihin ng Panginoon dahil inalis kami ng Panginoon doon, kaya kami nalipat ng ang Panginoon din po gumawa ng paraan doon. Pero nung time po na minura ako, dinuro-duro ako, hindi po yung karakter ko eh. Tama ako, hindi pwede yung gagawin sa akin. Sa pako po, ganyan. Pero ginagalang ako ng mga dyan. At salamat sa kanila talaga kahit. Sabi ko nga sa inyo, name it, lahat na nandiyan na. Mamamatay tao, lahat na. Sila nag-aanuhan. Kasi nga, medyo magulo pa noon ang pako. Pero purihin ng Panginoon, hindi po nangyari sa akin yun. At kaya nung time na yon, tatayo na ako eh. Ano na talaga ako, pupunta na ako dun sa taong yun. Alam niyo pa, nag-init yung buong katawan ko nung ginawa sa akin. Pero sabi ng Panginoon, kapag pinatulan mo sila, kagaya ka na rin nila. Isa pong benefit sa atin yun, meron po tayong Holy Spirit na nagbibigay sa atin, nagpapaalala sa atin na Kristiyano tayo, na meron tayong Diyos na lalaban para sa atin, hindi tayo. Huwag po natin tingnan ang sarili natin. Kasi pag tinignan po natin ang sarili natin, uupakan ko yan. Diba? Ganun yan eh, uupakan ko yan. Hindi eh. Tingnan na lang natin si Jesus kung paano yung hirap na ginawa niya sa krus. Kung paano siya inalipusta, kung paano siya niyurakan, hindi po siya kumibo. O nung time na yun, pasok ako sa loob. Kinausap ko na lang yung mga, at eto pa, kaya nga sinasabihan nila ako parang loka-loka. Ako na nga yung ako pa yung humingi ng pasensya. Ang time na yun, hinakap ko yung asawang babae. Sorry na, pasensya na. Hindi, siyempre, mga ganun pa silang reaction, di ba? Hindi pwede yung ganun. Di ba? Pero ang totoo niyan, tayo naman ang tama dun eh. Hindi naman sila eh. Pero, eto nga, pagdating po ng gabi, hinagulgulo ko po yun sa Panginoon. Hindi lang po iyak. Hinagulgul ko po sa Panginoon. Sabi ko, Lord, napahiya ako. Nasaktan ako. Purihin ang Panginoon. Hindi ko po pinalalaman yung taong yun. Hindi ko pinalalaman ko ang sitwasyon nilang meron. Yan po ang turo sa atin. Ano po? Na huwag natin silang ipak namin. Hayaan natin kumilos ang Panginoon sa kanila. At alam niyo po ba? After 2 months na wala po yung side kanila, na wala po yung hanap buhay nilang isda. Pero may grace ang Lord sa kanila. Nagkaroon ng trabaho yung anak niya na dati walang trabaho. So tingnan natin yung kilos ng Panginoon. Na kung tayo, ginawa natin yun. Ako ginawa ko yun. Anong mangyayari? Bangayan. Sakitan. At hindi mo pa mawuwi ng tao mo. Pero kahit pa paano, alam niyo po ba? Kahit paakyaw lang. Pag nagba-Bible study ako dun sa tapat ko, nilalakatan ko yun para lang marinig. Para marinig nila. At purihin ng Panginoon po. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag natin tingnan yung sarili natin. Tingnan natin si Jesus. Kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo. Tingnan mo na lang po yung sakit na dinaanan ni Jesus. At sakyan, malalaman mo na, sorry Lord. Mas mahirap yung pinagdaanan mo. Wala pa sa kalingkingan ko na pinagdadaanan ko. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, kapag tayo may paghihirap, tayo po, pag tayo meron tayong
sufferings, meron po tayong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Nakikibahagi na po tayo sa paghihirap ng Panginoon. Hindi na po yung kailangan natin pahirapan yung sarili natin. Kasi tapos na ng Panginoon yun eh. Hindi na po kailangan ng penitensya. Hindi na po kailangan maglakad ka dyan na napakalayo. Hindi na po kailangan lahat yun. Hindi na po kasi tapos na ng Panginoon yun eh. Huwag na po tayong matakot dun sa mga, ay huwag ka yan kasi baka masama mangyayari. Huwag na po. Ang sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na. Huwag na po tayong tumingin doon. Tingnan natin ang Panginoong Jesus. Kung paano siya naghirap para sa atin. Alam niyo po, dapat tayo yun eh. Tama po? Tayo yun eh. Kaya nga, lagi kong pray, sorry Lord, sorry. Kasi nagkaroon ka ng, nandyan ka eh. Dapat ako yan eh. Dapat ako yan. Pero ikaw ang pinarusahan para sa akin eh. Di ba po? Ano pong gagawin po natin? Sumunod lang po tayo sa Kanya. Yun po ang pinakaano sa atin ng Panginoon. Napakamahal na mahal tayo ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Hindi dahil sa, ano ba naman yan? Akala ko ba Kristiyano na ako? Hindi, hayahay na ang buhay ko. Hindi po totoo yun. Huwag po kayo maniniwala doon sa nagsasabi sa inyo na, ay dito ka. Kasi Kristiyano, masaya na. Yayaman ka dito. Hindi po totoo yun. Ang simbahan ito nagliligtas. Hindi po ang simbahan. Kahit magsimba ka ng araw ng Miyerkules, araw ng Huwebes, kahit araw-arawin mo yan, hindi yan ang magliligtas sa'yo. Kung wala ka kay Kristo. Isa lang ang kondisyon ng Panginoon. Panampalatayanan mo ang iisang Diyos. Bakit mo kailangan manalangin sa mga patay na hindi naman muling nabuhay? Ang Panginoon lang ang nabuhay na mag-uli. Wala nang iba. Even Moses, Abraham, Jacob, Isaac, at ang 12 disciples. And even Mary, hindi na buhay na mag-uli. Tama po? Eh kung hindi nila kayang buhay ng sarili nila, kaya nilang iligtas. Amen po? Amen. Ibahagi po natin ito sa iba. Lalo na po sa mga kaanak natin. Yung pong panghuli, pinagdiwang pa siya. Tinawag ng mga alila, pinaghanda, at binihisan pa. Amen. Purihin ang Panginoon, di ba? Sabi nga sa verse 7, sinasabi ko sa inyo, sabi dun sa chapter 15, verse 7, and sabi dun, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan, kaysa siyang naputsyang na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. At sabi din po sa verse 10, the same chapter po, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. At yan pang panghuli natin, ang sabi ng Panginoon, ito yung maano na salita ng Ama. Pansinin po natin maigi yan. Namatay na ang anak kong ito. Nawala. Namatay na. No? Nawala, ngunit muling natagpuan. Di po ba? At sila'y nagdiwang. The word namatay na means nawala. Nag-disappear. Namatay na siya dahil tinalikuran niya yung kasalanan na ginawa niya. Yan po ang reason kung bakit tayo ay tinawag ng born again. Sapagkat tayo ay nabuhay na muli. Hindi po dahil tayo ay pumasok sa sinapupunang muli ng ating nanay, kundi tayo po ay nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya po tayo po, pag tayo po na out of focus po tayo, ano po tayo, balik lang po tayo sa Panginoon. Sometimes po sa ating pamilya na lang, na kung saan di natin pansin ang mga nangyayari sa paligid natin. Tama po. Dahil sa pagka-busy natin, sabi natin busy. Laging reason, kahit saan busy ako eh. Pero bigyan natin ng pansin ang ating pamilya. Baka kailangan ng anak mo, nakausapin mo siya. Huwag po nating hayaan na puro cellphone ang kausap ng ating mga anak. Pagdating po galing sa school, kumustahin po natin sila. Ano po ang nangyari sa iyo? Magkwento ka naman, kumusta ka na? Diba? May mga anak kasi na hindi sila nagsasabing tuna maliban sa kung tatanungin mo sila. Kaya, ang mundong ito po, ang nakapaligid sa atin, napakarami po, lalo na sa mga bata. Napakaraming illegal vices po.
Kaya tayo po bilang mga anak, bilang mga Kristiyano, anak man yan, pamangkin man yan, apo man yan, bigyan po natin ng pansin ang pamilya natin. Na kailangan pala nila ng care. Sometimes, di nila sinasabi yun. Saan nila sinasabi? Sa barkada nila. At anong nangyayari? Napapariwara pa po sila. Kasi bakit? Iba ang itinuturo sa kanila. Ngayon, kung ikaw na Kristiyano, ikaw ang makausap niya, ikaw ang mag-care sa kanya, maihahatid mo sa kanya ang salita ng Panginoon na siyang magbibigay sa kanya ng comfort. Napakaraming pong kabataan ngayon ang nadadala ng environment. Pero tayo po, sa inyo po, magsimula ito. Akayin po natin yung mga kabataan yan. Kilala man natin o hindi. Sobrang nalulungkot nga po ako din na wala kami doon sa uyo. Pero ang panalangin namin doon sa mga kabataang naiwan namin doon, padalan sila ng mga manggagawa ng Panginoon. At nawa yung naitanim namin sa kanila ay maging sandigan ni Lord. At may panibagong journey kami kasi kami ay missionary and at the same time church planter. So, yung pinagagawa sa amin ng Panginoon, lagi na po namin pinapala ng bigyan nyo kami ng mga taong nagugutom at nangungusa sa iyong salita. Tayo yun po yung ating responsibility. Pinilig po tayo ng Panginoon, piniligtas po tayo ng Panginoon, hindi para maupunan po tayo. Hindi para mabaliwala po yung paggising sa atin ng Panginoon. Binigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makilala siya na isang tunay na Diyos. Meron tayong purpose ang bawat isa po sa atin. Hindi po kailangan yung maging pastor. Hindi nyo po kailangan maging mag-aaral sa Bible School. Sapat na po, sidecar boy lang ako ano gagawin ko? Sapat na po na meron akong alam na gawain, dumalo ka. Amen po. Tendera ka sa palengke. Meron akong alam na gawain, may Bible study doon. O, dumalo ka. Yung po, napakalaking bahagi na po yun sa buhay Kristiyano. Hindi ko po kailangang mangaral dahil hindi po naman lahat binigyan ng ganun gift. Pero yung pagkukomfort po, sa pagkikare po sa kapwa natin, napakalaking bahagi na po yun. Ministry din po yun. Kaya, yung po gawin natin. Huwag nating hayaan ay nakikita na po natin na hindi maganda yung paroroonan nila. Sige, bahala ka dyan, ayaw mo nang makinig sa akin. Diba po? Ipanalangin po natin sila. Oo, talaga sobra kami na tigas ng ulo, no? Diba? Ganun eh. Pero wala pong prayer is powerful. At ang Panginoon po, hingi natin sa kanila na, sa kanya na palambutin ang kanilang mga puso. The father who has been watching and waiting received his son back with open arms of compassion. He is overjoyed by the return of his lost son. So yan po ang ating conclusion. Diba? Na kung saan ay lagi po siya nakatingin sa lagi naghihintay po siya. So genuine repentance is the only way out of sinner. Genuine repentance po. Na kung saan pag tayo po ay buong puso natin pinagsisihan ang ating kasalanan, huwag na po natin balikan tayo. The prodigal son returned home after he had wasted all his possessions and hunger taught him a lesson. Sabi ko nga po, yung pinagdaanan ko po, hindi po madali yun. Kaya nga po, ang pakiusap ko sa mga sinisyaran din po, huwag nyo nang hintayin na paluin pa kayo ng Panginoon bago kayo magising. Parang awa nyo na. Hindi po madali ang pinagdaanan ko. Sabi ko nga sa inyo, kukulangin yung oras natin. Opo, hindi po madali. At ang Panginoon din ang magbigay sa akin ng pagkakataon. So, the genuine repentance is the only salvation for every child who has run away from home. It is the only solution to the plight of anyone who has abandoned God. So, yun lang po yung ating way, no? Repentance. There is joy in the presence of the angels of God over the sinners who repent. So, ang application po natin, marami tayong kakilalang hindi pa anak ng Diyos. Tandaan po natin, hindi lahat ng nilikha ay anak ng Diyos. Nilikha lang po nun, pero hindi yung lahat anak ng Diyos. Sapagkat ang anak ng Diyos ay lahat lamang ng sumampalataya sa Kanya. Sila ay kagaya ng alibuhang anak, kawawa naman sila. Pero maari silang maging anak ng Diyos, magbahagi tayo sa kanila, huwag natin silang kahayaang tuluyang mahulog sa kasalanan at sa dagat-dagatan.
apo. Yun po yung ating ano. At meron po ditong ano, so, Jesus told the story of the prodigal son to make a point. Never mind what you've done, just come home. Ano man yung nagawa natin, gaano man kalaki ang kasalanan natin, si Kristo namatay para sa ating lahat. Si Kristo ay naghirap para sa ating lahat. Ano man yung kasalanan natin, ay makasalanan ako, hindi ako pwede dyan. So, wala akong ganun. Tanggap ka ng Panginoon, ano man yung nagawa mong kasalanan, pagsisihan mo lang yan. Meron pong talakayan dito, hindi ko po alam kung may oras pa na para maibigay ni Sister Russell, so siya na lang po ang bahala dyan. So meron pang mga talakayan dyan. But I close it dito sa kung saan God's word lead you to freedom, break the chain. To God be all the glory. Ano ba yung chain na yun? Yung chain na yun yung mga nagpapahirap sa atin. Yung mga paniniwala natin na kung saan ay doon na lang po sa huli siguro sa talakayan na lang. So, pero it's up to you po kung ano pa yung talakayan niyo. Kasi medyo nag-exit po yata ako sa oras. Nag-enjoy lang po ako at marami pong salamat sa inyong pakikinig at hindi lamang po natatapos dito ang mensahe ng Panginoon, kundi ito po ay ipagsabi nyo, ipagmarites nyo. Ito yung magandang marites. Marites nyo po ito, ay ganun pala ang Panginoon, ganun pala tayo kamahal ng Panginoon. Huwag ka nang maganyan-ganyan pa dyan. Di ba? Yan. Sige po, maraming pong salamat. Tayo po muna mag-closing prayer and I want to request to you habang nag-closing prayer po. Mamaya pa po, meron pa ito na slide na pa. Sige. Sige po. Pero kung may prayer pa. Okay lang ba, i-discuss po natin yung talakayan? Kung may oras. Kasi nag-exceed ako sa oras, pasensya na po. Medyo natuwa po magbahagi. If you want, ano mo tayo? Next time na lang. Okay. So, iiwanan ko po sa inyo yan. It's up to you po kung ano. Siguro, basahin ko na lang po sa inyo yun. Pagbasahin na lang daw. Yung inyong gagawin na lang po. Yan. So, mga katanungan lang po yan para sa inyong lahat. So, yung pong panghuli ang ano ko po dyan. Kung mayroong kang kakilala na wala pa sa Panginoon, handa mo bang ibahagi ito sa kanyang mensahe ito? So, yun ang isa. At ito ang hamon po sa ating lahat. Maaari ka bang maglista ng pangalan ng maaari nating ipanalangin upang sila man ay makatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Maaari siguro ang gawin niyo dyan. Kayo na lamang po ang gumawa niyan. Sulat niyo lahat yan sa isang papel. Kung sino yung mga gusto niyo. Ipanalangin niyo po yan araw-araw. Isama niyo po yan sa panalangin na ito, gusto kong makakilala niyo sa Panginoon. So share it na yung message of God. So, ilista niyo po lahat dyan, kung sino-sino yun. Araw-araw niyo pong ipanalangin yun. Yun yung mga yun. So, yun, handa nating ibigay din yung mensahe na yun ng pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Yun po. Ako na po mag-close na po. Meron pa tayong slide. Maraming salamat sa Panginoon, papuri sa Panginoon sa buhay ni Pastora Ara. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ako po ay magre-report